isang kursong Political Science ng Romblon State University na kung saan naririto po kami upang hingin po ang inyong opinion at insight po sa patungkol sa politika po. So, maaari po ba namin malaman ng iyong pangalan, address po at ang inyong posisyon po dito sa barangay? Okay, una-una, welcome kayo dito sa barangay namin. Barangay Ligaya. Ako pala si Kapitan Rolly Pamero, bagong halal na kapitan ng Barangay Ligaya. Pero matagal na po kayo sa politika bago kayo nahalal as barangay captain ng Barangay Ligaya? Una-una po, naging iski kagawad ako. Naging 5 years yun. Tapos nag 12 years na barangay tanod. 5 years na barangay gagawad. At ito nga, pinagpala tayo ngayong huling eleksyon. Tayo ang naging bagong kapitan. Pero sa both parents ko, naging barangay official din. Naging designated kapitan yung tatay ko. Ang mama ko naman naging 2 times naging barangay kagawad. So ano po, as a barangay chairman ng Barangay Ligaya or bilang public servant na alam ko ano yung nangyayari sa politika ngayon, para po sa inyo, ano sa palagay mo ang nangyayari sa politika ngayon sa bayan ng Ojongan? Depende naman sa halal yan kung ano ang kung mamasamain mo o mamabutihin yung pagiging politika. Para sa akin, mas mabuti kung ikaw ay isang politiko. Unang-una, mariresolba mo ang problema ng barangay, makakatulong ka sa barangay, at ang huli, maayos mo ang problema ng bawat tao sa barangay. Para sa akin, mabuti ang maging sakop ka ng politika sa isang gobyerno. Para alam mo din po kung ano yung nangyayari sa politika ngayon, no? So, parang advantage na talaga as a barangay chairman para aware ka kung ano nga ba ang nangyayari, kung paano nga ba nangyayari ang pamumuno na nagaganap dito sa bayan ng Ojongan. So, para po sa inyo as a barangay chairman, as a public servant, paano nakakatulong yung trabaho bilang barangay captain sa kasalukuyang kalagayan ng politika? Malaki. Malaki ang may tutulong ng barangay captain sa problema ng almost pati nga kahit hindi mo barangay, makakatulong ka Diba, may problema doon sa kabila, isa sa gis mo doon sa parehas mo ka captain na ganitong ginagawa ko sa barangay ko, kaya naging mabuti yung naging maayos yung problema na kinakaharap nila. Ikukumpara mo kung paano mo naayos at ano ang ginawa mong solusyon. So, kumbaga, parang as a barangay captain is mas nai-inspired ka dun sa mga barangay, ay sa mga public servant na alam mo yung mga mabuti yung nagawa nila nung pamumuno nila at nung sa kasalukuyan. Gayahin mo yung mabuti nilang ginawa, yes. wag yung masama. Kasi yun po yung makakapagpaalala sa pangalan mo Kahit na hindi wala ka na sa posisyon, yun talaga yung maaalala sa'yo ng mga tao. Yun ang magiging basihan nila. So, next po, ano ang tingin mo sa politika o gobyerno ngayon at paano ito konektado sa trabaho mo bilang lingkod ng bayan po? Gobyerno yan hindi as a whole. Okay. Galing mula sa nasyonal. Ang gobyerno naman natin, ginagawa yung lahat Gusto naman nila mapadaling maparating sa barangay yung tulong na galing sa taas. Ang problema nga lang, napoproblemahan tayo dahil minsan hinaharang kung hindi mo kaalyado yung sa munisipyo, hirap makarating sa barangay ang dapat iparating. Pero dito naman sa bayan natin, parang transparent naman yung ginagawa ng munisipyo. Pinaparating naman sa barangay yung dapat iparating ng galing sa nasyonal. Yes po. Kasi nga yung barangay is
ito yung pinakamaliit na unit ng government sa Yes. buong Pilipinas. So, bale, kumbaga sa mga programa or proyekto or pondo na nanggagaling sa national, hindi talaga na makakarating is yun sa barangay. Nadidelay lang Oh, kung yes. medyo hindi kayo sa munisipyo, good sa munisipyo. Pero, as long as nakakarating po, Ano ka? wala. Nakalinya yun sa barangay. Oh, yes po. Walang magiging problema doon. So, yun lang po. Yun lang naman po ayun yung... Oh, yes po. Yes Gusto po, niyo po, ayun tanong lang po. naman po yung mga Akala question ko po may namin. mga i-off na ba yung